Tumatak ang pangalan ni Colonel Ariel Quirubin dahil sa papel niya noong February 2006 Marine standoff sa Fort Bonifacio kontra kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Makakapanayan po natin siya ngayong gabi tungkol naman sa mga naging pahayag ni retired Philippine Navy Colonel Generoso Mariano na isa rin daw sa mga matalik niyang kaibigan. Magandang gabi po, Colonel Quirubin. Yeah, magandang gabi sa iyo, Jessica. Totoo ho bang kaibigan niyo si Colonel Mariano? Totoo po yan. Okay. At yung aming pagsasamahan, i-trace mo nung late 70s and early 80s, no, kung saan bagong report kami sa Marines at we grew up together as we rise up the ladder. Okay, at alam ko yung mga Marines, medyo kakaiba ang mga samahan nyo dyan, di ho ba? Yeah, totoo po yan. Okay, ano ho reaction nyo dito po sa video niya kung saan nananawagan siyang palitan na raw ang gobyerno? Alam nyo, nung unang malaman ko yan, kasi magkasama kami nung testimonial dinner niya nung Thursday, wala naman siya nababanggit. Nung nalaman ko, nasa Lucena ako, at tinanong nga ako, ang reaction ko is, luma na yan na video siguro. Kasi itong sila Colonel Mariano, sympathetic naman dun sa cause namin. Okay. At nung time na nakakulong kami, baka naman yung video na yan, yun yung gusto nila ilabas para lang ipagpatuloy yung init nung aming pakikibaka nung time na yon. Pero nung i-confirm ko sa kanya, ang sabi niya, totoo yun at yun nga, I was taken out of context. Kaya yun ang kaagad ko na bakit mo naman yung pala dapat it's more appropriate nga na ginawa ninyo yan noon pa. Bakit ngayon ngayon mo inilalabas yan? Sabi niya hindi. That was a general statement. I was in a forum na ang atmosphere talaga more on academic discussion. And dahil nga sanay naman siya sa ganito na nagtuturo rin siya, nagsasalita sa mga ganyan, kung saan very passionate yan kung sa anong nararamdaman niya. At siguro dahil napansin niya na itong demokrasya natin ngayon, open naman sa mga ganyan, no? At nagluwagan na yung freedom of expression na andyan. No? Okay. So, Colonel, pero pardon me, nabasa ko yung transcript and at in the first paragraph na nung nabasa kong transcript, he was talking about yung paghihirap ng bayan dahil sa socio-economic status natin. And then he was very clear na he was calling na for the na palitan na ang gobyerno. Yung pagsabi niya ng gobyerno kasi, hindi naman niya sinabing itong gobyerno na to. So it was really a general statement na pagkasabi niya ng gobyerno na yung sistema. Okay. Pero Colonel, paano kaya ito? Kasi he retired over the weekend, di po ba? Yes. You have one officer who spent his entire lifetime and his entire career in the military service. Araw na lang o linggo na lang, kasi I understand 2 weeks na kumakalat yung video na yan. Why will you jeopardize your retirement and your retirement pay by coming up with a video like this? Precisely, no? Yung logic device, no? Parang bakit naman niya gagawin yan mawawala yung kanyang benefits. So, ibig sabihin, ganun siya kakampante na wala siyang kasalanan. Okay. Yeah, wala siyang kasalanan. At yung nga, pagkakasabi niya, after daw na nag-deliver siya ng kanyang speech, sabi sa kanya nung mga Sir, ang ganda ng mga linya mo na pwede ba natin ulitin ito para kunan natin ng video para meron naman kaming souvenir sa mga So, pero maayos yung pagkakakuha ng video Well, hindi ito amateur video. Mukhang maganda ang resolution at may well-lit, clear yung sound. Yeah, totoo yan. Inaamin naman niya na ganun yung setup noon. But hindi rin niya alam na ito ilalabas nila sa YouTube o ngayon sa media. Wala siya talaga alam doon. So hindi ho siya ang nag-upload? Hindi siya nag-upload at hindi rin niya intention na gawin ito dahil una-una sabi nga niya wala nga akong nababanggit about this government, no? About President Aquino. So nagulat na lang siya nung bigla na lang na sinasabi niya na he is calling for the the ouster ba or the stepping down. Opo. So hindi totoo 'yon. In fact nitong huli sabi nga niya pag na-clear na natin lahat ito
I will apologize for whatever the statement has done. Nagkaroon ng konting napasok tong armed forces, itong Navy particularly, sa bad light. Hingi ako ng dispensa dito. Okay, gano'n naman pala, bakit ayaw pa siyang ipaharap sa media to deny everything that's in the video? Ayaw natin i-preempt kasi yung investigasyon Lalabas naman niya sa investigasyon. Kanina, I was with the lawyer, no? Yung nakita nyo na picture, that was his lawyer, no? Yan, counsel of choice. Opo. At inaantay na lang nila yung darating na mga investigador. Sabi po ng Malacanang ni spokesperson Valte, politika daw na klaro ang nasa likod nito, and in fact, the colonel is free to work na daw for the former president. Ano hong basa niyo doon? Yung reaction ko nung nabasa ko yon, sabi ko, it's so unfair, no? Nanungkulan ng 33 years, no? To be exact, itong opisyal na to. At nung panahon ni GMA, kasama namin yan na lumaban, no? Kung hindi nga lang siya nag-schooling ng GSC nung time na yon, then he would have been with us in jail. Okay. Yeah. Pero ang personal sentiment niyo coming from a rebel officer, I hope you won't deny that, Colonel, tama ho ba? Yes, yes. Okay, we can tag you as a former rebel officer. Coming from a former rebel officer mismo, do you more or less understand yung ganyan pong sentimento na mga katulad ni Colonel Mariano? Naintindihan ko siya. Kasi ito general statements In fact, tama yung sinasabi ng military analyst kanina na luma na to. In fact, mas appropriate nga nilabas niya to nung nakaraang administrasyon kaysa ngayon. Sabi ko sa kanya, alam mo, 9 years na sinira yung mga institutions. And don't expect naman na sa isang taon meron ng pagbabago yan. But very slow kasi yung proseso ng demokrasya, di ba? At makikita mo naman, nasa direksyon pero mabagal. Okay. Then why can't officers like himself or you, bakit hindi kayo hinabaan nyo pa yung pasensya nyo rather than, incite other people to overthrow the government or stage a rebellion? Yeah, alam ninyo kasi kanya-kanya kami ng yung bang, if you learn your lesson, no? Opo. Kung nagmemelo ka, maaari sigurong mas nauna kami. Ito kumbaga sa mainit pa, naandun yung fervor, naandun yung Pero wala yung, ibig sabihin, walang kuna mangyayari, walang susunod, walang nag-aalboroto na sundalo. Kasi ang tanong naman yan, anong dahilan ng pag-aalboroto? Kung ang nakikita mong gobyerno, sinusuportahan lahat ng investigasyon sa scandal ay mga corruption cases noon na involve yung mga generals na untouchables, no? Mga sacred cows na hindi man nagalaw. Ito yung mga dahilan kung bakit nag-alsa sila Senator Trillanes. Ngayon, ino-open yan. So, maganda, no? Masaya ang mga sundalo ngayon. Ang dapat antayin natin kung walang mangyayari at walang nobody will be held accountable. Kasi, di ba, nagsampa ng kaso na sa DOJ, yun na lang yung inaabangan ng sundalo. Kasi siyempre, pag walang nangyari dito, doon na naman mag-aalboroto na walang nangyari. Okay. Colonel, can I challenge you on that? Tama ho ba yung ganong mindset o yung ganong thinking na kapag ka ang isang gobyerno hindi napapabilis yung pag-implement dun sa mga pagbabago na ipinangako nila, you're saying justified na magrebelde po mga sundalo at mga opisyal? Well, alam naman yun. Itong mga nahuling, tama yung sabi rin, no? Ang 1989 kulang. Yun lang ang all the rest, na to. Ito kasi yung epekto nung pag-aalsa na kung saan nag-join nga si Secretary Reyes, no? Nagpunta siya sa EDSA, pwede naman pala mag-withdraw ka ng support, So, ito yung ginagawa ng mga sumunod, Mag-withdraw ng support, walang bloodless, walang At may mga countries naman na ganito. Buti nga, they're just, they're airing their grievances peacefully. Okay, so you're saying hindi na natin mapigilan pa. Parang talahib yan na pinunla na at hindi na mawawala. Ang tingin ko rito is palakasin nila yung grievance system. Kasi naandun lang yung solusyon, Dapat, ang alam ko kasi na grievance system na maganda sana. Kung ang may anomalya, ni-report mo yan, kunwari, private ka, ni-report mo sa isang sarhento, at hindi niya ni-report sa tinyente,
dapat mananagot yung sarhento na yon. In like manner, na ganun din hanggang sa pataas. No? Okay. At makikita mo ngayon kung sinong tatamaan. No? Kung hindi yung opisyal na nag-report sa taas, yun dapat ang ipitin nila dahil most likely yun ang may kasalanan. Okay, so it's not true na once planted, the seeds of rebellion will remain there. Hindi ako naniniwala doon. In fact, sabi ko nga, the scars of what we did last time is still visible. No? But I believe na hindi ito yung sagot, no, sa problema natin. Pag may mga batang nanonood na opisyal, o may nanonood na mga batang opisyal, si Colonel Quirubin, sinasabi niya lang yun kasi pagod na siya. Medyo senior citizen na siya. Pagka mainit pa ang dugo ng mga batang sundalo at lalo na yung mga opisyal, hindi ho kaya mahirap gawin yan sinasabi niyo? Ang antidote sa lahat ng ito is good governance. Okay. So, we have nothing to worry kung maayos na pinapatakbo yung gobyerno. So, ba't tayo matatakot? No? Dapat hindi tayo matakot. Healthy lang to na nagbe-vent sila ng kanilang sentiments. Walang problema dyan. Okay. So, it's a positive development for you na may isang Colonel Mariano na nakakapag-vent ng kanyang saloobin. At talaga nga namang nagbago na ang panahon sa internet na ngayon. Hindi na dati sa mga bulong-bulungan. Colonel, ano masasabi niyo doon? Well, totoo yan. No? Totoo. Kaya nga ngayon dapat maingat ang mga opisyal natin o yung mga kasundaluhan na napakadali na ngayon na matrace at in fact, hindi lang siya. Marami yan na sa email na ano sila, na dali, no? Na relieve sila sa unit nila dahil nga dito akala nila hindi kakalat. Okay. Pero Colonel, I may correct me if I'm wrong, no? I remember na this is not the first time na merong reservist na sumali. At pagka-reservist ang pinag-usapan, lalo na Deputy Commander yata itong si Colonel Mariano ng Naval Reserve Command. Ibig sabihin may mga tao yan kaagad. Diba? At alam naman natin sa Marines, lalo na sa Navy for that matter, pag sinabi ng commander, no questions asked. Diba? Kaya nga sinabi nila, tell that to the Marines. Well, noon yun, no? Pero nitong nagdaan na kasi maraming exercise, hindi ka agad-agad yung sundalo na pag inutusan mo, lalo na kung hindi siya legal order, no? Hindi mo mapapasunod at tatanungin niya. So, hindi naman totoo yun na pagka in-orderan mo, susunod ka agad. Okay, so itong si Colonel Mariano, walang mga supporters yan na backing him up? Meron naniniwala, no? Pero ang ano nga more discerning ng masundalo professionals, tapos yung leadership ngayon, no? Makikita mo naman, malayo naman na mas professional sila sa mga yung mga lalo na nung panahon ni GMA. Kasi nakita mo talaga na ang daming institutions na sinira nila. Even yung sa amin lang na 3 lawyers ang nagsabi na cleared, wala kaming kaso na mutiny. Ni-reverse, tapos bandang huli, walang mga pirma sila para hindi sila pwedeng kasuhan. So, niloko nila lahat yung mga institutions. Okay, maraming salamat po, Colonel Quirubin. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin sa Jessica.